tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Hello? Bakit? Hindi pa pala nagbabago ang ugali ng babaeng ito. Paano hindi ako magagalit ng umagang umaga? Itanghali na, hindi pa naililigpit ng mami mo ang higaan niya. Ay, akala mo kung sino ang babaeng ito. Galing din sa hirap. Gumanda lang ang buhay dahil napangasawa niya ang anak ko. Ano? Hindi nga pwede dun sa kwarto ng anak mo dahil mangangamoy ang kwarto ni Shelo. Teka nga muna, bakit ba tumawag ka? May nakalimutan ka na naman, no? Mabuti pa. Ayusin ko na itong higaan ko. At doon na lamang ako titira sa bahay nila Raul at Margo. Oh, Mami, kayo pala. Pasyal kayo. Ay, nainis lang kasi ako doon sa bilas mo. Akala mo kung sino. Gumanda lang ang buhay ng mapangasawa ng anak ko. Akalain mo, sa sala niya ako pinatulog. Gusto pang sa sahig ako mahihiga. At lang mahiga ako sa sopa, nagaalit. Eh, syempre, bahay niya yun. Di magagawa niya ang gusto niyang gawin. Eh, kahit na. Ina ako ng asawa niya. Eh, bakit niya ako tratratuhin ng ganon? Samantalang kung tutuusin, hindi niya napag-asawa ang anak ko kung hindi dahil sa akin. Ang hirap kasi sa inyo, Mami, ha? Lagi kayong nanunumbat. Lahat ng ibinibigay ninyo ay sinusumbat ninyo. Kinakampihan mo ba yung bilas mo? Sinasabi ko lang ang totoo, Mami. Mapanumbat kayo, kaya yan ang napala ninyo. Margo! Sabi ko sa'yo mura ang mga branded na bags dito. Sigurado ka ba na tunay ang binibentang mga bags dito? Hindi kaya tunay si Five? Hindi Tingnan mo naman tong mall na to na kinaroroonan natin. Ito ang isa sa mga pinakasikat na mall dito sa Florida. Dinadagsa ito ng mga nanggagaling pa sa Europa at mga Pinoy na gaya natin na sosyalera. Dapat lang na magpakasosyal ka, no? Kasi kung hindi ka sosyal, hindi ka re-respetohin. Ay naku, tama ka dyan. Noon ngang naroon ako sa Pinas, naku, ilang beses kaya akong pinahiya dahil lamang pangit ang damit ko. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko na wala nang mang-aapi sa akin. Pero ako, hindi ko nahihintayin na hahamakin ako ng tao dahil uunahan ko na sila. Ha? Ano ibig mong sabihin? Hindi ako papayag na lait-laitin ako ng tao. Lalo na ngayong nandito na ako sa Amerika. Ipaparamdam ko sa mga tao na dapat nila akong respetohin. Naku, ang pagsabihan mo niyan ay yung biyanan nating mata pobre. Ilang beses kaya akong nakatikim ng panlalait dun. Oh, talaga? Oo, kaya kahapon, pinaramdam ko kaya sa kanya kung paano maapi. Bakit ka tumatawa? May nasabi ba akong nakakatawa? Oo, dahil speaking kay Mami, alam mo bang nagsumbong siya sa akin kahapon? Ha? Nagsumbong? Isinumbong ka nga sa akin kung paano mo siya pinatulog sa sala
At pinahiga pa raw sa sahig, kaya halos mangiyak-ngiyak sa inis sa'yo dahil nga hindi mo raw pinagamit sa kanya ang kwarto ng anak mo. Talaga? Nakakainis kasi ang matandang yun eh. At sa'yo pa pala nagpunta kahapon na. Oo. Ibig bang sabihin sa inyo na titira? Salamat naman kung ganun, kung sa inyo na siya titira. Ano? Yun ang hindi pwede. Oh, bakit nandito pa si Mami? Kahapon pa siya dumating dito sa bahay Ano? Dito natitira si Mami? Nagpapatawa ka ba? Dito lang muna si inay kasi nagtatampo kina Nadia eh. Babalik din siya siguro doon. Siguro? Walang kasiguraduhan na aalis siya dito sa bahay? Hindi, ayoko. Ayokong tumira siya dito. At saan naman siya titira? Saan siya pupunta? Alam mo naman na naibinta na yung dati naming bahay. Dahil nga, may sarili-sarili na kami mga bahay na magkakapatid. Oo, di doon mo siya patitirahin sa bahay ng nakakatanda mong kapatid. Ayaw At least, ni- babae yun. Ayaw nga ni ate sa kanya. Kaya dito muna siya. Mas lalong ayoko rin. Kung gusto niya, doon na lamang siya kay Nico. Alam mo, nag-iirap din si Miko dito sa Amerika. O di bahala siya. Basta, ayokong tumira dito ang mami mo. Tapos ang usapan. Ay, kanina pa nakaalis ng bahay ang anak ko. Hindi yata kumain ng almusal. Teka, matignan nga sa kusina kung may nalutong pagkain. Walang pagkain naluto. Ibig sabihin, pumasok na sa trabaho ang anak ko nang hindi man lang kumakain ng almusal. Ano kayang ginagawa ng manugang kong yun? Nakahilata pa yata sa higaan nang hindi man lang inaasikaso ang anak ko. Teka nga't matignan kung ano ang ginagawa. Ay, ang sarap naman ng buhay niya dito. Nakahilata lang habang nagpapagod ang anak ko sa trabaho. Hindi masyadong nakasarang pintuan. Masilip nga kung ano ang ginagawa. Nakahilata pa talagang babae ito. Hindi na nahiya. Habang nagpapagod ang anak ko sa kakatrabaho, siya naman nagpapakasarap. Hindi man lang masilbihan ang anak ko. Teka nga. Margo! Mami, kayo pala. Anong ginagawa ninyo dyan sa pintuan? O ano pa? Tinitingnan ko kung anong ginagawa mo. At hindi nga ako nagkamali na habang nakahilata ka dito, nakukuba naman ang anak ko sa pagtatrabaho. Pero hindi mo man lang maipaghanda ng almusal niya. Hindi naman ako ang kakain Siya naman Di siya ang maghanda ng pagkain niya. At ikaw, anong ginagawa mo? Bulag ba kayo? Sinisilip niyo, hindi ba? Nakita niyo ako nakahilata, hindi ba? Oh, bakit niyo pa tinatanong kung anong ginagawa ko? Margo! Mabuti na lamang
at may pensyon ako. Kung hindi, mamamatay ako sa gutom dito. May mga anak nga akong naturingan, pero ni isa sa kanila, hindi ako inaalala. Ang anak kong si Raul, hindi man lang ako mabigyan ng pera. Kayo ang laki-laki ng sahod sa kumpanyang pinagtatrabuhuan. Teka ka, mag-u-order na lamang ako sa isang fast food at ipapadeliver ko dito. Isa lang ang u-orderin ko. Wala naman kasi dito yung anak ko. At ito lamang si Marco. Parang iba ang tabas ng dila. Ah, nasan ba yung cellphone ko? Ay, wala naman dito sa kwarto. Baka naiwan ko sa kusina. Malamang nandoon nga yung cellphone ko. Hay nako! Sinagot ko kaya? Akala mo kung sino? Pakiramdam, siya ang reyna sa bahay na to. Oh, reyna? Ako ba ang tinutukoy ng babaeng ito? Yung ginawa sa'yo na lahat na lang pinapakialaman, ay nako, hindi yun uobra sa akin na no. Ako nga ang tinutukoy ng babaeng ito. Biruin mo ha, pinagsukitan ako ng isang araw. Bakit daw hindi ko raw mapaghandaan ng almusal yung anak niya? Nako, yung nanay ko nga, hindi nga ako inuutusan eh. Ako nga itong nag-uutos sa kananay ko. Tapos, siya na hindi ko nanay. Inuutusan ako? Sabihin ba namang pagsilbihan ko yung anak niya? Hindi pwede. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Hoy, Marco! Patayin mo nga yung cellphone mo at nang mag-usap tayong dalawa. Pwede ba, Mami? Pag ganitong may kausap ako, huwag kayong makialam. Doon kayo sa garahe. Marco! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Anong sinabi mo? Pinapapunta mo ako sa garahe. Oo, Mami. Aali-aligid kayo kasi sa akin habang nakikipag-usap ako sa cellphone. Pinagtatabuyan mo ako sa mismong pamamahay ng anak ko. Excuse me? Hindi lamang ito pamamahay ng anak nyo. Pamamahay ko rin ito. Ang kapal naman ng mukha mong angkinin ang bahay na ipinatayo lamang ng anak ko. Mami, baka nakakalimutan nyo na asawa kong anak ninyo na ang pag-aari niya ay pag-aari ko na rin. Hindi ka na nahiya. Ni Cinco, wala kang ginastos sa pamamahay na ito. Wala nga akong ginastos, pero asawa ko naman ang anak ninyo, kaya may pakialam ako sa bahay na to. Nay, ano bang tinatayo nyo dyan? Pwede na kayo, kumain na tayo. Raul, pwede ba kita makausap? Oo naman, sige ha. Sabihin nyo sa akin kung ano yung gusto nyo sabihin. Kung ganon, tumayo ka dyan at sumunod ka sa akin sa kwarto ko. Hindi ka susunod sa kwarto ni Mami. Marco, hindi ko ba pwedeng kausapin ang anak ko? Bakit kasi kailangan niyo pang pumunta sa kwarto ninyo? Pwede naman kayo mag-usap dito sa kusina. Tingnan niyo nga, kumakain ang anak ninyo. Iniistorbo ninyo. Oo, teka muna.
Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? May away ba kayong dalawa? Masasagot niyang tanong mo kung susunod ka sa akin sa kwarto ko. Mami, bakit hindi niyo lamang sabihin dito sa kusina? Ayaw niyo bang sabihin dahil nandito ako sa harapan ninyo? Bakit? May gusto ba kayong ilihim sa akin, ha? Pwes, para sabihin ko sa inyo, kahit naman sabihin niyo sa anak ninyo yung gusto niyong sabihin nang hindi ko maririnig, ay malalaman ko din. Dahil sasabihin din sa akin ng anak ninyo. Margo? Oh, hindi ba? Hindi ba lahat ng sinasabi sa'yo ng mami mo, sinasabi mo rin sa akin? Pwede ba, Raul? Margo, tumigil ka muna? Para sabihin ko sa'yo, mami, ha? Lahat ng pinag-uusapan ninyong mag-ina ay sinasabi rin sa akin ng asawa ko. Kaya useless din lang na kausapin ninyo nang hindi ako nakaharap dahil ipagtatapat din sa akin ng asawa ko. Tumigil ka, sabi! Bakit? Kakampihan mo ba ang mami mo, ha? Kakampihan mo? Ikaw, Raul, ha? Binabalaan kita, ha? Sa oras na sumunod ka sa mami mo, siya na ang asawahin mo! Tito Loling! Tito Loling, kayo nga ho ba yan? Hindi ho ba ninyo ako nakikilala? Ako si Boyet. Boyet! Oo, ang kaibigan ho ng anak niyong si Raul. Oh, Boyet! Nandito ka rin pala sa Amerika. Oo, kumusta na ho kayo? Nakabalik na ho pala kayo dito sa Amerika. Akala ko ay for good na kayo doon sa atin nang umuwi kayo doon. Mabuti pa, pumasok muna kayo sa fast food na yan para makapagkwentuhan pa tayo ng matagal. Halina po kayo. Dito na rin pala nakatira si Boyet, kasamang pamilya niya. Sino kaya ang napangasawa niya? Ay, napakapalad naman ng babaeng nakatuluyan ni Boyet. Napakabait na bata. Nandito na pala ako sa harapan ng... May mga bag sa harapan ng bahay ng anak ko at... Teka! Mga bag ko at gamit ko ang mga... Teka! Bibilisan ko ang paglalakad. Mga bag ko nga ang mga to. Nariyan ka na pala, Mami. Kunin mo na yung mga gamit mo para wala ng basura dito. Anong ibig sabihin nito? Ano? Ano pa? Di pinapalayas na kita? Lumayas ka na! Hindi mo ito magagawa sa akin, Marco! Hindi mo ito magagawa! Pero nagawa ko na. Ito nga ang mga damit mo, hindi ba? Kaya lumayas ka na. Kundi, tatawag ako ng pulis at sasabihin ko na magnanakaw ka. Number 808? Opo, ito nga po ang bahay namin. Sige po at bubuksan ko na ho ang pintuan. Sino yung kausap mo? Bakit mo pinapapunta dito sa bahay? Si Tita Loling taga doon sa amin na nakausap ko kahapon. Talaga? Natuntun niya itong bahay mag-isa? Hindi ba siya inihati dito ng mga anak niya? Pinalayas nga siya ng Margo na yun eh. Ano? Oh,
Nariyan na siya. Tara, magbuksan natin ang pintuan. Boyet, pinalayas ako ni Margo at wala akong anak na gustong kumukop sa akin. Tita Loling, Ah, Tita Loling, pumasok po kayo sa bahay namin. Lala! Ako nga po. Halip po kayo dito sa loob dahil malamig dyan sa labas. Lala! Oh, tita, wag na ho kayong umiyak. Naikwento po sa akin ni Boyet ang lahat ng naikwento nyo sa kanya. At bukas po ang tahanan namin para sa inyo. Kahit magtagal po kayo dito, walang magpapalaya sa inyo. Lala, napakabuti mo pa rin sa akin. Sa kabila ng paghamak ko sa iyo, ako pa ang naging dahilan ng paghiwalay ninyo ni Raul. Pero, pinapakitaan mo pa rin ako ng gandahang loob. Ikaw na sana ang naging manugang ko. Lala, pinagsisisihan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit naging ganito ang buhay ko. Kasalanan ko na lahat. Nagsisisi ako ng labis. Patawarin mo ako, Lala. Patawarin mo ako. Nag-isa ka lang. Magmula Madalas ang mga nangmamata ng kapwa ay yaong may kaya sa buhay sapagkat mayroon silang kayamanang pinagmamalaki. Subalit nakakalimutan nila na hindi lahat ng pagkakataon sila ang nangingibabaw. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng nababalot sa putik ay tanso. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong